Kristo'y nabuhay na naig sa kamatayan. Alleluia, Alleluia. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang may pagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, nasa Miyerkules tayo ng kalawang linggo ng Pasko ng pagkabuhay muli ng ating Poong Jesus Nazareno. Isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon na sa loob ng Basilica Minor, Pamansang Nambanan ni Jesus Nazareno, ay minaugnay sa iba't ibang social media platform na cross-posting sa iba't ibang paraan. Naway ang mga panalangin ay ating isama din ang para sa kapayapaan sa buong mundo. Mga kapatid, sa gawa ng mga apostol, si San Pedro at mga kasama ay pinahuli ng mga Sadusiyo sapagkat hindi sila naniwala ng Panginoong nabuhay muli. Sa ating Ebanghelyo, sinasabi sa Ebanghelyo ni San Juan, ay sinasabi ng ating Panginoong Hesus kay Nicodemo na gano'n na lamang kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa mundo na kanyang pinadala ang kanyang bugtong na anak upang ang lahat ng manalig sa kanya ay magrambuhay na walang hanggan. Tayo ay iniligtas ng Diyos dahil sa dakilang pag-ibig niya. Ngunit sa mga sandali na tayo ay nagkukulang at nagkasala, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagdiriwang naming taon-taon sa pagkabuhay bilang pag-alaala sa tinanggap naming pag-asa at dangal, mawain mong ipagkaloob na aming mapakinabangan ang ginugunita naming ng may panampalataya at pagmamahal sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, inggit na inggit ang pinakapunong saserdote at ang mga kasamahan niya na kaanib ng sekta ng mga Saduceo. Kaya't kumilos sila. Dinakip nila ang mga apostol at ibinalanggo. Ngunit kinagabihay, binuksan ng anghel ng Panginoon ang bilangguan at inilabas ang mga apostol. Sinabi nito sa kanila, "Pumaroon kayo sa templo at mangaral tungkol sa bagong pamumuhay na ito." Sumunod naman ang mga apostol. Kaya't nang magbubukang liwayway, pumasok sila sa templo at nagturo. Nang dumating ang pinakapunong saserdote at ang mga kasama niya, tinawag nila ang lahat ng matatanda ng Israel sa pulong ng buong Sanhedrin. Ipinakuha nila sa bilangguan ang mga apostol. Ngunit pagdating doon ng mga bantay, wala na ang mga iyon. Kaya't nagbalik sila sa Sanhedrin at ganito ang ulat. Nakita po namin na nakasusing mabuti ang bilangguan at nakatayo ang mga bantay. Ngunit nang buksan namin, wala kaming nakitang tao sa loob.
Nabahala ang mga punong saserdote at ang kapitan ng mga bantay sa templo nang marinig ito. At di nila maubos maisip kung ano ang nangyari sa mga apostol. Ngunit may dumating at nagbalita sa kanila, ang mga lalaking ikinulong ninyo ay naroon sa templo at nagtuturo sa mga tao. Kaya't ang kapitan ay pumunta sa templo kasama ang kanyang mga tauhan. Isinama nila ang mga apostol, ngunit hindi gumamit ng dahas dahil sa pangambang sila'y batuhin ng mga tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Panginooy aking laging pupurihin, sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa, kayong naaapi, makinig, matuwa. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Ang pagkadakila niya ay ihayag, at ang ngalan niya'y purihin ng lahat. Ang aking dalangi dininig ng Diyos, na wala sa akin ang lahat kong takot. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Nagalak ang aping umasa sa kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Anghel ang bantay sa may takot sa Diyos, sa mga panganib sila'y kinukupkop. Ang galing ng poon, hanaping masikap, yoong nagtiwala sa kanya't naligtas, ay maituturing na taong mapalad. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Kay laki ng pagmamahal ng Diyos sa salibutan, kaya't anak niya'y binigay. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang nanampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit hinatulan ng parusahan ang hindi nanampalataya sa Kanya. Hinatulan sila sapagkat nangaparito sa sanlibutan ang ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw at hindi lumalapit dito
upang hindi mahayag ang kanyang mga gawa. Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw. Sa gayon, nahahayag na ang kanyang mga ginagaway pagsunod sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Isus Nazareno. Nasa Miyerkules tayo na ikalawang linggo ng Pasko ng pagkabuhay muli ng ating Panginoong Heso Kristo. Ating Panginoong Hesus Nazareno. At ngayon ipinapahayag sa atin ang dakilang pag-ibig sa Diyos. Kaya ang ginagamit po na salita, isang salita pong pag-aralan natin ngayon, agape. At ang sentro na teksto ay nasa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 3, verso 16 hanggang 21, ay nasa versikulo 16, Kapitulo 3, Ebanghelyo ni San Juan. Sinasabi dito, Igapisen Hotheos ton kosmon, hosti ton hoyon, ton monogeny idoken. Sa Latin ay sinasabi, Dios delexit mondum, et pelium suum unigenitum daret. Sa ating salita, gayon na lamang ang pag-ibig sa Diyos sa sanlibutan, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak. Ang salitang mahalaga po dito ay ang salitang igapisen na mula sa agape. Dahil kapag tingnan po natin sa Grego, mayroon pong 5 salita tungkol sa pag-ibig. Una, philia, ordinaryo na pag-ibig. Eros, yung pag-ibig na pagnanais sa laman. Xenia, yung mutual understanding, pag-unawaan sa isa't isa. Storge, yung pag-ibig na tinuturing mo yung kapwa, nakabahagi ng pamilya. At ang pinakamahalaga, agape. Ito yung tunay, dalisay, banal na pag-ibig. At ito yung ginagamit sa ating Ebanghelyo ngayon ni San Juan, Kapitulo 3, versikulo 16 at sumusunod. Paano po napahayag ang pag-ibig ng Diyos? Una, nilikha niya dahil ito pong sinasabi ditong kosmon o mundo, ito po ay tungkol sa mga tao. Una, nilikha niya ang tao na kanyang kawangis at larawan. Pero nagkasala ang tao ay kanya pong iniligtas. Sa kanyang pagligtas, hindi po madali dahil siya ay namatay sa cross, nag-alay ng kanyang buhay. Pero siya ay nabuhay muli. At ang kanyang pagkabuhay muli, itinuro niya upang maturuan ang mga tao tungkol sa liwanag, tungkol sa ilaw sa buhay, hindi yung kadiliman. Pero pinili pa rin ng tao ang kadiliman. Kaya sa ating unang pagbasa sa Gawa ng Apostol, Kapitulo 5, verso 7 hanggang 26, itong mga Sadusiyo na hindi naniwala sa pagkabuhay muli, sapagkat sila'y mahiyaman, ay pinulong nila ang Sanhedrin, kapulungan na malaki ng mga opisyal, at kanilang ikinulong ang mga apostol na nagpahayag na ating Panginoong Hesus ay nabuhay muli. Pero pinalaya sila ng anghel at nagtuturo tungkol sa daan ng liwanag. Dahil, ayon pa sa Salmo 33 ngayon, ang lahat ng mga mahirap, ang mga dukhang tumatawag sa Diyos, ay iniligtas niya. Sapagkat ang Diyos ay, ayon pa sa ating Ebanghelyo ni San Juan, ay hindi po nagpadala ng kanyang anak upang hatulan o parusahan ang mga tao o ang salibutan, bagkus kanyang ipanadala upang kanyang iligtas. Ganun po ang pag-ibig ng Diyos. Kaya agape, tunay at dalisay na pag-ibig. At kung tingnan po natin ang ating Ebanghelyo, atin pong makita ang 3 mga linya na dapat nating tingnan. Una, ang tungkol sa mga
salita at gawa ng ating Panginoon na pinapahayag ng mga saksi na kanyang mga apostol. At ang pangalawa, tungkol sa mga nabuklod o nabuo na unang mga Kristiyano na nabuklod sa pangalan ng Panginoong Hesukristo na nabuhay muli. At ano yung kanyang ipinapahayag ay pinapahayag din ng mga membro ng sambayanang Kristiyano. At pangatlo, ang tungkol sa komentaryo ng nagsusulat ng ating Ebanghelyo na si San Juan, na pinapahayag niya, una, na versikulo 16, kapitulo 3, Ebanghelyo ni San Juan, ang pag-ibig ng Diyos ay ganon kadakila, na hindi pumunta rito ang salitang nagkatawang tao ng ating pong Isus Nazareno upang hatulan at parusahan ang mga hindi tumatanggap sa Kanya, bagkus iligtas pa rin niya. Kaya sa versikulo 17 hanggang 19, pinapahayag ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin. Na una ay iligtas ang lahat sa pamagitan ng Kanyang anak. Hindi niya pinagkait ang Kanyang bugtong na anak. Samantala, iniligtas niya ang anak ni Abraham na si Isaac. Pero ang anak ng ating Panginoong Diyos na Ama ay hindi pinagkait ang salita niyang nagkatawang tao na ating pong Isus Nazareno ay namatay. At siya'y namatay para sa atin. Kaya, kung tingnan po natin, ito yung liwanag na dapat tanggapin ng lahat ng tao. Upang ang lahat ng mananalig, lahat ng nampalataya sa ating Panginoon ay mabuhay sa liwanag, sila'y maligtas at magkaroon buhay na walang hanggan. Pero ang mga tao, ang kailang pagpasya ay yun pa rin mga mali yung nasa kadiliman. Dahil gusto nila na matago yung kanilang ginagawa na pangungurakot, paggawa ng masama, panglamang sa kapwa-tao. Kaya sinasabi nga sa ating Ebanghelyo ngayon na yung gusto sa ilaw ay lalapit sa ilaw, ipahayag na dumating sa atin ang ating Panginoong Hesus Nazareno na siyang ilaw sa mundo upang ipahayag ang liwanag ng Diyos, ang liwanag ng katotohanan. Kaya sa versikulo 20 hanggang 21, ito yung pagpapahayag ng katotohanan na kung saan ang mga ayaw ng liwanag ay ayaw ng ating Panginoong Hesus sapagkat mabubunyag ang kanilang ginagawa ng mga kasamaan. Pero sabi ng ating Ebanghelyo ngayon, ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw at sa gayon mahayag ang kanyang ginagaway pagsunod sa Diyos. Ito yung dalawang punto na kung tayo ay lumalapit sa ating Panginoon, ay atin pong ipahayag ang liwanag na dala-dala niya. Atin pong tingnan ang ating Ebanghelyo ni San Juan Kapitulo 3 na ito yung paglapit ni Nicodemo sa gabi. Bakit po sa gabi? Hindi sa liwanag. Sapagkat si Nicodemo ay bahagi ng Parisiyo at ang mga Parisiyo ay hindi tumatanggap sa ating Panginoon. Kaya nagpahayag rin siya na dapat magbunyag na itong lahat. Parisiyo man o hindi, Kristiyano man o hindi, kung ano man ang kanyang buhay, ay dapat magpahayag na ang dakilang pag-ibig ng Diyos ay para sa ating lahat upang tayo'y maligtas. Dahil ang kanyang pag-ibig ay agape, dalisay na pag-ibig. Pag-ibig na walang pinipili, pag-ibig na tunay. Naway, ang ating pananalig din sa Diyos ay pananalig sa Kanya na umibig ng tunay upang tayo'y maligtas, upang tayo na Kanyang inampon ng mga anak ay magmana sa kalangitan, upang tayo ay mabuhay sa walang hanggan sa kalangitan, upang tayo ay magkaroon ng kagalakan na dulot
ng paghihirap ng ating Panginoon Hesus. Walang ibang gawin natin. Umibig at manalig sa Diyos. Naway, ito'y ating gawin upang ang Diyos na nabuhay muli ay siyang magturo sa atin sa liwanag at buhay sa liwanag sa pangalan ng Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, taglay ang pagtitiwala. Ilapit natin ang ating mga alalahanin sa Diyos, Ama, na labis na nagmamahal sa mundo, kahit ibinigay ang kanyang bugtong na anak upang hindi na mawala ang mga naniwala sa Kanya. Bagkos ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Atin pong itutugon sa ngalan ni Jesus, basbasan mo kami. Sa ngalan ni Jesus, basbasan mo kami. Ang simbahan, naway laging maging buhay na tanda ng pag-ibig at habag ng Diyos sa mga panahon ng kadiliman at kawalan ng pag-asa. Manalangin tayo. Sa ngalan ni Jesus, basbasan mo kami. Sa ating pamumuhay, naway maipadama natin sa kapwa ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga ginagawa. Manalangin tayo. Sa ngalan ni Jesus, basbasan mo kami. Ang pag-ibig ng Diyos naway maghatid ng kapayapaan sa ating mga puso at pagkakasundo ng lahat. Manalangin tayo. Sa ngalan ni Jesus, basbasan mo kami. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, naway makaunawa na mahal sila ng Diyos sa pamamagitan ng pangangalaga at pagkalinga ng kanilang pamilya at mga kaibigan. Manalangin tayo. Sa ngalan ni Jesus, basbasan mo kami. Ang mga mahal natin sa buhay na namayapa, naway makabahagi sa kaluwalhatian ng muling pagkabuhay. Manalangin tayo. Sa ngalan ni Jesus, basbasan mo kami. Sa tahimik, inilog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming nasa langit, tunghayin mo ng may pag-ibig ang iyong mga anak at patnubayan mo kami sa aming paglalakbay patungo sa kaligtasan. Hinam ito sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang. Puhunan mong bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa paghahain ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaloob at ng aming alay, kami pinapagsalo mo sa iyong buhay na namukod tangi at walang kapantay. Ipagkaloob mong ang aming pakikinabang ay yung pakikisamang aming maasahan ay siya ring umiral sa aming pamumuhay araw-araw. Sa pagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin kapanito na marapat ni kay aming pasalamatan, lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas ang maong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang anak na minamahal naghain na sa linyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus ang kamatay namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming makamit. Kaya kaisa namang helisis siya awit ng papuri sa pay sa kalangitan, kami nagbumingi sa kadakilaan.
Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, usana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kasmitan ng Espiritu, ngayon banal, makalob na ito pang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kosang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Kaya naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at ng pagkabuhay ng anak kahit naalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at manarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pustusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay, may pag-asang sila muling mabuhay ganang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan nilipatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya ang San Jose. Kaisa ang mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, San Lorenzo Reyes de Manila, San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay ito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. 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 Sa tagubilin na magaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo.
Tunghayin mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisahin siyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sila. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Tayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling sa iyong sambayanan, na ngayon pinapakinabang mo sa iyong salimbuhay, at mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan, patungo sa pagbabagong nagdulot ng iyong kabutihan. Sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa dambana ng ating poong Hesus Nazareno. Kayo na sa loob at mga naugnay sa iba't ibang social media platform at ang cross-posting sa iba't ibang paraan, naway ang inyong mga panalangin ay dinggin ng poong Hesus Nazareno. Salamat po sa lahat na nagbigay ng tulong sa Quiapo Church. Pagpalain kayo ng pong Hesus Nazareno. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod. Pagpalain kayo lagi ng poong Hesus Nazareno. Plakpakan po natin ang lahat ng mga naglilingkod, lahat ng narito at lahat ng naugnay, nakiisa sa atin sa ating pagdiriwang sa misa ngayong Miyerkules ng pangalawang linggo ng Pasko ng pagkabuhay muli ng Panginoong Hesus. Dakila ang pag-ibig ng Diyos. Gaano man kabigat ang ating nagawa na pagsuway sa Kanya at kasalanan sa Kanya, tayo ay iniligtas niya sapagkat pinadala niya ang kanyang bugtong na anak hindi upang tayo parusahan, bagkus tayo'y kanyang iligtas. Kaya maging instrumento tayo sa kabutihan at sa kaligtasan na dulot ng pagkabuhay muli ng Panginoong Hesus. Ngayon na po ang pusbas. Mangyayari po lamang itaas bagya, mga bagay-bagay na pusbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Hesus Nazareno, inihagpasan ng cross ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos ng katauhan. Pakinggan mo kilingan ng kanan nagsusumamo sa iyo. Makamtan naman nila ang katugunan at tanggapin ang kasagutan mo itang naloob na tinatanaw.
Basbasan din po ninyo ang mga dalang imahen, dasal at mga bagay-bagay. Basbasan mo yung mga karamdaman. Sa pangitan ng benisyon ito na maalala ng pangakon sa binyag na ikaw ang ibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglayang kapaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Pong Isus Nazareno. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluwalhati ka namin.